Pumunta si Seth doon para humingi ng tawad. He invited Blythe, pero hindi siya sumama. Kung ano man yung naging problema ni Blythe at ni Seth noon, sa kanila yon. Labas ako doon. At kung ano mang problema nila ngayon, labas ako doon. Huwag niyo na akong idamay. Matapos ang ilang taong pananahimik, Francine Diaz nagsalita na sa wakas. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Binasag at nagsalita na sa unang pagkakataon ang young actress na si Francine Diaz tungkol sa isyu na umano'y pagsugod sa kanya noon ng kasabayag si Andrea Brillantes sa dressing room. Bago nga sumapit ang kasalukuyang Pasko, ay nagbitaw na ng pahayag ang young actress. Giit nga ni Francine Diaz, walang katotohanang sinugod siya ng kapwa young actress na si Andrea Brillantes. Pero pag-amin nga ng dalaga, nakatanggap siya ng tawag mula kay Andrea Brillantes na di umano ay agresibo at galit na galit ito sa kanya. Na mula nga noon, kaliwat kanan na ang natanggap niyang bash mula sa mga tao, ngunit pinili pa rin niya ang mananahimik sa kabila ng lahat. At nitong nakalipas na araw ay nakatanggap na naman ito ng panibagong bash at binalikan ng ilang netizen ang mga kaganapan ng nakalipas na taon. Ngunit pumalag na nga ang dalaga dahil pati pamilya niya ay dinamay na rin sa nasabing issue. Ayon kay Francine Diaz, marami pa siyang dapat sabihin, ngunit tinumbok at nilinaw mismo ng dalaga na wala siyang inagaw, walang nilandi at lalong wala siyang inahas taliwas sa mga ibinibato sa kanyang chismis na labis niyang dinamdam. Dahil kabaliktaran ang mga naglabasang balita, ibinahagi nga ng dalaga kung bakit biglang dumalaw sa kanya ang naliling sa kanyang si Seth Fidelin na di umano ay kinausap ni Seth Fidelin ang dating nobya na pumunta sa tahanan nila Francine Diaz para humingi ng tawad, ngunit hindi daw dumating si Andrea Brillantes. At nilinaw nga ni Francine Diaz kung ano daw ang personal na problema ni Seth at Andrea noon at maging sa kasalukuyan ay labas na ito at huwag na siya idamay. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan ang pahayag ni Francine Diaz. Nung naging masama sa kwento. So, syempre I was hurt kasi pa-water lang. Pumunta si Seth doon para humingi ng tawad. He invited Blythe, pero hindi siya sumama. And then the next thing I know is ako na yung pinagpipestahan sa social media. Alam niya nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayong narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik. Akala ko, mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong dumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na tuwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag ng gano'n. Nanahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niyo yan, hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga papatol because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. Ngayon, I am speaking up for myself and for my family.
Kasi ang tagal namin nanahimik, lalo ako. I respected Blythe. And, of course, nirespeto ko ang love team nila noon. Wala akong inagaw. And also, gusto ko lang ilinawin sa inyo na hindi niya ako sinugod sa dressing room. But, tinawagan niya ako and she was mad, she was aggressive. And then, hanggang sa, yun, parang the next few days, biglang ang gulo na, ang dami ng sinasabi sa akin ng mga tao. And, ang hirap kasi nung time na yun, hindi ko talaga alam anong gagawin ko. So, my mom was there para i-defend ako. Pati sila ate, and then, yung mga pinsan ko, although aggressive din sila sa mga sinabi nila, but syempre alam kasi nila yung pinagdadaanan ko nun, kaya nadala din sila ng emosyon nila. So yun yung mga gusto kong, actually ang dami ang dami ko pang gustong sabihin, pero ito ang gusto kong linawin lang sa inyo talaga. Wala akong inagaw. And stop the hate. Kung ano man yung naging problema ni Blythe at ni Seth noon, sa kanila yon. Labas ako doon. At kung ano mang problema nila ngayon, labas ako doon. Huwag nyo na akong idamay. Huwag nyo nang i-drag yung name ko, because labas ako sa problema na meron sila ngayon at yung problema nila noon. Hindi ako ang tao para magsalita sa kung ano nangyayari sa kanila. Labas ako sa lahat ng problema niya. Sa problema nila. Kaya sana, after this live, stop asking me questions na about this. And I am aware sa lahat ng comments niyo, mapa TikTok, Instagram, sa lahat. Ang dami niyong tinatawag sa akin, ang dami kong pangalan, ahas, ganito, ganyan, may pa 2.0 pa kayo. Okay lang, kaya ko yun. Pero wag na wag niyong idadamay mga kapatid ko. Not my family. Magto 2024 na, pwede bang upgrade din natin pati utak natin and yung personality natin? Kung kaya nyo lang naman, pero sana kayanin nyo. And of course, yes, paulit-ulit na, tama na ang pagpapaulit